Maligayang pagbabalik sa Sine Recap KH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang patungkol sa anghel na nagkagusto sa isang tao at piniling maging mortal para makasama niya ito. Ang pelikulang ito ay ang American romance fantasy film na ipinalabas taong 1998 na pinamagatang City of Angels. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Los Angeles, California, si Seth ay isa sa maraming anghel na nagbabantay sa mga tao at pinuprotektahan sila sa hindi nakikitang paraan. Ang kanyang pangunahing responsibilidad ay ang magpapakita sa mga taong nalalapit na sa kamatayan upang gabayan sila papasok sa kabilang buhay. Sa tagpong ito si Seth ay nauusisa ang mga bagay-bagay kasama ang isa pang anghel na si Casil. Nahihirapan kasi silang maunawaan ang mga tao dahil ang mga anghel ay walang pandama kagaya ng sa tao. Isang araw, ang doktor na si Maggie ay may ooperahang matanda na may sakit sa puso. Natapos niya ng maayos ang operasyon ng walang aberya ngunit bigla na lang bumagsak ang pulso ng pasyente. Agarang ginawa ni Maggie ang makakaya niya para iligtas ang matanda habang naroon si Seth para sunduin ito. Laking gulat niya na lang na tila nagkatitigan sila ng doktor na sinusubukang isalba ang pasyente. Ganun pa man tuluyan na itong binawian ng buhay. Napanood ni Seth kung gaano kasinsirado ang doktor sa pagligtas ng buhay ng iba. Matapos ang operasyon, malungkot na ibinalita ni Maggie sa pamilya ng pasyente na binawian ito ng buhay sa operasyon. Hindi niya din kinaya ang lungkot sa pangyayari at sinisisi ang sarili habang naroon si Seth. Sinusubukan siyang tulungan nang hindi siya nito nakikita. Kinalaunan kinausap ni Seth ang kasamahang anghel patungkol sa doktor na nakita siya. Sinabihan siya nitong walang nakakakita sa kanila kung hindi sila kusang magpakita, pero gustong magpakita ni Seth upang tulungan ang doktor sa pinagdadaanan. Pagbalik ulit ni Maggie sa operating room, nabalitaan niya sa kasintahan na si Jordan na kanselado ang dapat niyang operasyon dahil nakitaan siyang wala sa kondisyon. Hindi sana papayag si Maggie ngunit kailangan niyang sumunod. Pinagaan ni Jordan ang loob niya na hindi nito kasalanan ang nangyari. Binisita na lang ni Maggie ang pasyente na si Mr. Messenger na nakansila ang operasyon, pero nadiskubre niyang kumakain ito ng ipinagbabawal sa kanya. Pinagsabihan niya ang pasyente dahil maaari itong makakaapekto sa darating na operasyon, ngunit sinisisi ni Messenger ang doktor sa hindi niya agad nagawa ang dapat na operasyon. Dismayado si Maggie sa sarili kaya nagtungo na muna ito sa PDA station upang libangin ang sarili habang nakasubaybay pa din si Seth sa kanya. May kaibigan siyang doktor doon na nagngangalang Anna in charge sa mga bata. Pinakita sa kanya ang isang sanggol na madalas umiiyak sa hindi malamang dahilan dahil wala namang nakikita sa pagsusuri. Nagtataka din si Anne kung anong dahilan ng pagdalaw niya doon. Nawalan pala ng kumpiyansa si Maggie sa sarili na kung magagawa niya pang magligtas ng buhay. Kinagabihan habang naglalakad si Maggie sa hallway, nagpakita sa kanya si Seth. Bawal na ang bisita sa ganoong oras kaya inalam niya kung sino ang binibisita nito na hinala niyang si Mr. Messenger. Nang sabihin ni Seth na siya, nagulat si Maggie dahil hindi naman ito pasyente. Tinanong siya ni Seth kung may pinagdadaanan ito ngayon. Sumagot si Maggie na namatayan siya ng pasyente kahit ginawa na niya ang lahat ng makakaya. Sinabi ni Seth na lahat naman pupunta sa kamatayan at hindi niya ito kasalanan, ngunit ipinipilit ni Maggie na gusto niya itong mabuhay pa sana. Sinabihan siya ni Seth na buhay ito hindi nga lang kagaya ng iniisip niya pero hindi naniniwala sa ganun si Maggie. Nagtataka din ang doktora kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Itinuro ni Seth ang suot na ID nito kaya naniwala si Maggie at pinaalis na si Seth bago pa may dumating na gwardya. Ngunit nang lingunin niya ulit, nagtataka na lang siya nang bigla itong nawala. Pagdating ng locker, nakita na lang ni Maggie na apelyido niya lang ang nakasulat sa kanyang ID. Makalipas ang ilang araw, inoperahan na ni Maggie ang pasyente na ang hiling niya lang ay wag itong mamatay hanggat di niya nakuha ang number ni Seth habang nasa tabi niya lang ito nanunood. Matagumpay na natapos ang operasyon ngunit hindi pa din mawala-wala sa isip ni Maggie si Seth. Nang magising si Maggie ng madaling araw na madalas nangyayari sa kanya, may nakita siyang libro sa tabi at nang mabasa niya ay sobrang naging interesado siya rito. Kinabukasan pinuntahan ni Maggie ang kasintahan para ibalik ang libro na sobra niyang nagustuhan. Ngunit hindi pala ito galing kay Jordan na ipinagtataka niya kung sino ang nakaiwan. Isinauli ni Maggie ang libro sa library na hinala niyang naiwan lang ng kanyang pasyente. Nang hanapin niya ang lagayan nito, nagpakita ulit si Seth sa kanya na madalas lang nasa library.
Gulat na gulat si Maggie nang makita niya ito doon sa hindi inaasahang pagkakataon at inalam ang ginagawa niya sa buhay. Sinabi ni Seth na isa siyang mensahero ng Diyos na inakala ni Maggie nagbibiro lang kaya hiningi niya ang mensahe para sa kanya. Sinabi ni Seth na tapos na niya itong naibigay. Hinawakan ni Seth ang kamay ni Maggie at inalam ang pakiramdam ng nahahawakan. Biglang nakaramdam ito ng kakaiba dahilan din ng magtinginan ang lahat ng kapwa-anghel kay Seth kaya inaya niya na si Maggie na lumipat ng ibang lugar. Isinama ito ni Maggie sa pamilihan para bumili ng prutas, at pagkatapos masayang kumakain si Maggie habang hindi naman maunawaan ni Seth ang pakiramdam ng panlasa. Isinama ulit ni Maggie si Seth pagbalik sa ospital para mas mahaba pa silang makakapag-usap, pero biglang nakatanggap ng alarm si Maggie para sa kanyang pasyente. Pinag-antay niya muna sandali si Seth doon at nagmadaling pinuntahan si Mr. Messenger na nahihirapan lang palang huminga dahil sa kanyang tubo sa bibig. Nang maayos na ang pasyente bumalik na si Maggie sa laboratorio pero wala na doon si Seth. Naroon si Seth na iwan sa tabi ni Mr. Messenger at laking gulat niya na lang na alam nito ang presensya niya kahit hindi siya nito nakikita. Umuwi na din si Maggie at naabutan ng kasintahan sa kanyang bahay. Isinasama siya nitong mag-camping upang magkaroon sila ng oras lumabas paminsan-minsan pero ayaw pumayag ni Maggie at gusto niyang doon na lang sila. Naroon din si Seth na pinapanood ang dalawa na masaya. Sa ospital nagpakita si Seth kay Messenger dahil nagtataka siya kung paano nito nalaman ang presensya niya. 30 taon nang huli itong makakita ng katulad nila at inihayag na hindi pa siya mamamatay, pero hindi naroon si Seth para sunduin ito. Napagtanto ni Messenger na ang doktora ang dahilan kung bakit palagi siyang naroon sa kanyang silid. Nakipagsundo ito na dalhin siya sa labas kapalit sasagutin niya lahat ng kanyang mga katanungan. Nagpunta sila sa isang restaurant dahil hilig ni Messenger kumain. Inamin niyang dati din siyang katulad nila na naging tao dahil pinili niya bumagsak sa lupa upang maranasan ang pakiramdam bilang tao na sobra niyang nagustuhan. Sinabi niyang may ibinigay sa kanilang regalo na mayroon silang kalayaang pumili. Marami din ang kagaya niya na pinagsisihan ang ginawa pero hindi siya nagsisi dahil nakabuo siya ng masayang pamilya. Hiniling ni Messenger na sumama sa pagtitipon ng mga anghel. Ngunit pagdating doon hindi na niya naririnig ang musikang naririnig nila pero ipinagmamalaki nito ang kaibahan nila na mas masarap ang pakiramdam bilang isang tao. Nagkita ulit si Seth at ang kasamahan niyang anghel para ibalita ang nalaman niya at iniisip ang pakiramdam pag nahalikan niya si Maggie. Sinabihan siya nitong gawin na niya pero ayaw ni Seth dahil gusto niya din ang pagiging immortal. Kinabukasan nagpakita ulit si Seth kay Maggie, masayang ibinalita sa kanya ni Maggie na makakalabas na ang kanyang kaibigan sa ospital. Nagkausap din ang dalawa at inamin ni Maggie na hinihintay niya talaga ito dahil marami siyang gustong malaman tungkol sa kanyang pagkatao. Hinalikan siya ni Seth ngunit dahil hindi niya alam ang pakiramdam na dismaya si Maggie at umalis. Kinalaunan nagkaroon ng kaunting handaan sa paglabas ni Messenger sa ospital at naimbitahan si Maggie kaya nagkita ulit sila ni Seth. May kakaibang napansin si Maggie kay Seth habang pinagmamasdan niya ito lalo na nang makitang wala siya sa litrato. Pagkauwi nila sa bahay nahihiwagaan na si Maggie kaya sinugatan niya si Seth pero ipinagtataka niyang wala man lang itong sugat na lalong ikinagulat niya. Inamin na ni Seth kung ano talaga siya at ikinwento na nung araw na nakita niya ang sinseridad nito sa pagligtas ng buhay ay doon nahulog ang loob niya, pero nagalit si Maggie dahil naguguluhan na siya at pinaalis nito si Seth. Lumipas ang mga araw nakaramdam si Seth ng kalungkutan habang sinasamahan ito ng mga kaibigan. Hindi rin siya natiis ni Maggie at hiniling na magpakita ulit ito sa kanya. Sinamahan siya ni Seth hanggang sa makatulog at ayon na ulit ang kauna-unahang nakatulog si Maggie ng mahimbing. Biglang naalala niya ang sanggol na kaya pala ito laging umiiyak dahil hindi nakakatulog. Nadiskubre nilang may sakit ang bata na dahilan ng nahihirapan itong makatulog. Agaran silang nagsagawa ng operasyon kasama si Maggie at naging matagumpay. Sa locker pinuntahan si Maggie ng kasintahan para ayain na itong magpakasal, ngunit hindi pa sigurado si Maggie kaya binigyan siya ni Jordan ng panahon para pag-isipan. Matapos nito binisita ni Maggie si Messenger para sa regular na pagsusuri. Nabanggit niya ang nangyari sa kanila na pinagtagpo nga sila ni Seth pero imposible namang maging sila. Natanong ni Messenger kung wala bang sinasabi si Seth sa kanya. Nagtataka si Maggie kung ano yun kaya sa pilitan niya itong inalam. Napilitan na si Messenger na sabihing pwedeng iwan ni Seth ang pagiging immortal at maging tao. Nagulat si Maggie sa nalaman at inalam kung paano niya ito nalaman. Sinabi ni Messenger na dati din siyang katulad nila.
Agarang pinuntahan ni Maggie si Seth sa library dahil doon ito madalas. Nang magpakita si Seth, pinaalam ni Maggie na inaaya na siya ni Jordan magpakasal. Alam ni Seth na hindi niya ito mahal pero sinabi ni Maggie na pareho silang tao at ayun ang nababagay sa kanya, sinabihan niya itong wag na ulit silang magkita pa. Dahil doon napagdesisyonan na din ni Seth na maging tao upang makasama si Maggie. Tumalon siya sa gusali, dala ang pinanghahawakan niyang kalayaang pumili. Nang magising ito, kinabukasan may dugo nang dumadaloy sa mga sugat niya. Tuwang-tuwa si Seth na isa na siyang ganap na tao na inakala naman ng mga nakakakita isa siyang baliw. Agarang umalis si Seth para puntahan si Maggie pero hindi niya alam ang patungo sa ospital. Buti na lang may napadaang ambulansya at ito ang sinundan niya para makarating doon. Hinanap niya sa information si Maggie na ipinagtataka nila kung sino ito dahil puro siya sugat. Hindi rin nila alam kung nasaan siya matapos itong hindi pumasok. Nang makita niya si Ann, tinawag niya ito at tinanong si Maggie. Nagulat ang doktora dahil hindi niya naman ito kilala. Ganun pa man ginamot ni Ann ang mga sugat nito na nagtataka sa nangyari sa kanya. Walang ibang iniisip si Seth kundi ang mahanap si Maggie, kaya sinabi na ng doktora na nagpunta ito sa Lake Tahoe pero agarang umalis si Seth. Wala siyang perang pamasahe sa bus dahilan ng hindi ito nakasakay. Habang nag-aantay ulit, isang grupo ng kalalakihan ang pinagnakawan pa siya pero hindi ito sumuko at nag-antay ulit ng masasakyan. Hanggang sa isang truck ang huminto sa kanya, kahit hindi sila magkaintindihan ng driver, pinasakay pa din ito sa tulong pala ng kanyang kaibigan. Kinalaunan nakarating na din siya sa Lake Tahoe, nagtataka na lang si Maggie na tila mayroong kilalang tao ang alaga niya sa labas. Pagbukas niya ng pintuan, laking gulat nitong makita doon si Seth na puro galos. Ginamot ni Maggie ang mga sugat nito na namamanghang isa na talaga siyang tao. Nang magising si Seth, inakala niyang huli na siya pero sinabi ni Maggie na hindi niya papakasalan si Jordan dahil in love ito sa kanya. Ngayon alam na ni Seth ang pakiramdam ng pagiging isang tao na dati iniisip niya lang. Masayang-masaya na din si Maggie at iniisip na makakasama niya ito habang buhay. Bilang unang beses pa lang ni Seth makakakain, naghanda ng marami si Maggie. Nagtungo ito sa grocery para mamili ng kakailanganin nila. Nang pauwi na siya sakay sa kanyang bisikleta, pinakiramdaman ni Maggie ang tila lumilipad. Subalit isang truck ang dumaan sa harapan niya dahilan ng maaksidente ito. Naramdaman na lang ni Seth ang nangyari kaya agaran itong tumakbo para hanapin si Maggie. May nakita siyang truck sa daan at natagpuan si Maggie na nakahandusay na nag-aagaw buhay na. Humingi ng tawad si Maggie matapos ang sakripisyong ginawa ni Seth para sa kanya ay ganoon na lang agad ang nangyari. Sinabi ni Seth na kagustuhan niyang maging tao dahil mahal niya ito hanggang sa tuluyan ng binawian ng buhay si Maggie. Isang masakit na trahedya ang nangyari kay Seth sa piniling maging tao pero kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Nagalit siya sa kaibigang anghel na inakalang ito ang kumuha at iniisip na parusa ito sa ginawa niya, pero sinabi sa kanya ng kaibigan na ganun talaga ang buhay ng tao, maging siya ay mamamatay din pagdating ng panahon. Nang tanungin siya nito kung alam niya ang mangyayari, gagawin niya pa ba ang maging tao, sumagot si Seth na mas gustuhin niya ang isang beses na maramdamang mahawakan si Maggie kaysa sa buhay na walang hanggan. Sa huli, nagpunta si Seth sa pagtitipon ng mga anghel, hindi para makinig sa musika kundi ang damahin ang pakiramdam ng isang mortal. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!